Magandang umaga po mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Thank you Lord dahil Huwebes na naman at magkakasama po tayong muli sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Deaconess Abby Cruz po, your devotion leader for today. Unahin po natin palagi ang ating Diyos sa ating buhay. Let's start our day with an attitude of gratitude. Para lagi po tayong may kapayapaan sa ating mga puso, anuman po ang ating mga kinakaharap. Purihin po natin ang Diyos. Tutok lang po tayo dito sa Si Jesus ay Kasama. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fires in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Amen! To God be the glory. Thank you so much, Elisha David, sa magandang awit at magandang pagkakaawit. Pakapagpalain ka palagi ng ating Diyos at pagyamanin pa ang iyong talento. Tunay po na kay buti ng ating Diyos at hindi po siya nagbabago. Magbago man ang lahat, ang kanyang pag-ibig at kabutihan ay hindi magbabago. Amen po? Kahapon po ay pinagdiwang natin ang araw ng mga puso. Maaring sinelebrate po natin kasama ang ating mga magulang. At kasabay naman po nito ay ang Ash Wednesday. Ni-remind po tayo na tayo ay mula sa alabok at sa alabok din babalik. Ang teksto po na ating pagbabatayan sa umaga pong ito ay nagpapakita na isa pang mukha ng pag-ibig. Pag-ibig na dumidisiplina. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, talata 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at ipinapalo ang tinuturing niyang anak. Because the Lord corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. Pero hayaan niyo pong basahin ko ang mula talata 5 hanggang 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos, sa ating Ama, sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Our God is the perfect Father. At bilang mananampalataya, tayo po ay mga tunay na anak niya na itinuturing. Ang sarap po noon. Tayo ay lubusang nagpapasakop sa Kanya. Nawa po wala tayong proud heart na nagsasabing hindi nangangailangan. Hindi natin kailangan ng pagtutuwid mula sa ating Diyos. No one is above His training and discipline po. Ang Kanyang pag-ibig ay nagpapahayag ng proteksyon at paglago nating mga mananampalataya. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng pagtutuwid mula sa ating Diyos, atin po itong ipagpasalamat dahil mapuprotektahan po tayo nito sa kapahamakan, bunga ng mga ginagawa nating liko na kung minsan hindi po tayo aware. Salamat po sa Kanyang malasakit sa atin. Nais niya na lumago tayo sa ating pananampalataya. Dahil sa Kanyang pag-ibig, kaya niya tayo dinidisiplina ayon sa ating pong teksto. Ngunit, ang pinaiisip sa atin ng kaaway, na pagdudahan natin ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay itinutuwid. Huwag po nating pasayahin ang kaaway. Ang pagpaparusa ay upang itumpak tayo sa ating mga maling pag-uugali.
Ang ating Diyos ay pag-ibig, kung kaya't hindi niya maaaring i-overlook ang ating mga suliranin at ang ating mga kasalanan. Kaya dinidil niya po tayo. Sabi po sa Panaghoy chapter 3 verses 31 to 33, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Purihin ang Diyos sa kanyang unconditional at hindi po masusukat na pag-ibig. Ang kanya pong pag-ibig ay upang tayo ay turuan at ituwid. Kung aalalahanin po natin si Haring David nang mahulog sa pagkakasala kay Bathsheba, itinuwid po siya ng Diyos. Siya ay humingi ng tawad at siya ay pinatawad naman ng ating Diyos. Atin pong basahin ang mula sa awit 32, 1-5. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin siya sa kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa na ihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. At sa awit 94, 12-13a, mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan. Ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos ay tunay po na nagdudulot ng restoration. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, kung minsan niloloob niyang maranasan natin ang mga consequences ng ating mga kasalanan. Kung minsan po, inaalaw din po niya ang masasakit na sirkumstansya sa ating buhay upang makita natin ang ating mga kasalanan. Kung minsan pa nga ay nahahayag po sa karamihan ang ating mga kasalanan. Gayunpaman, talaga pong nasasaktan tayo sa kanyang pagtutuwid. Ngunit lagi po nating tatandaan na magbubunga po ito ng kapayapaan at katuwiran sa ating puso. Mahirap pong unawain ang kanyang pagtutuwid, ngunit bahagi po ito ng training, pruning at paglilinang niya sa atin na magbubunga ng maganda sa ating buhay. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Ayaw niya tayong manatili sa ating mga pagkakamali. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pag-ibig, na hindi kumukonsinti sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahong hindi namin nakikita ang inyong pagtutuwid. Patawad po kung minsan kami ay nag-e-enjoy sa aming mga kasalanan, Panginoon. At yung mga tao na ginagamit ninyo upang kami ay paalalahanan, sa kanila sumasama, Panginoon, ang aming kalooban. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kaming patuloy na baguhin ng iyong pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Tulungan niyo po kaming laging makita ang inyong pag-ibig sa kabila ng mga pagdidisiplina ninyo sa amin. Kung hindi po sa inyong disiplina, Panginoon, mapapaano na po kaya ang aming mga buhay? Kung kaya't patuloy po ninyo kaming hubugin, patuloy ninyo kaming turuan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong matyaga na pag-unawa, matyagang pagtutuwid sa amin. Iba't ibang karanasan, kung minsan marahan, kung minsan na may hindi, Panginoon. Ngunit salamat po sa iyong banal na kasulatan na nagpaalala sa amin sa umagang ito na ang lahat ng iyon ay nauugat sa pag-ibig at hindi ninyo kami
ninanais na mapahamak at nais ninyong lumabas ang layunin ninyo, ang pinakamagandang layunin ninyo sa aming buhay. Salamat po sa kapayapaang iginagawad ninyo sa sandaling kami lumapit at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Tulungan po ninyo kaming may katapatan naming tingnan palagi ang aming mga sarili. Sa dakilang Diyos, sa sandali pong ito, nilalapit namin ang mga kapatid naming nasa online. Pagpalain niyo po sila. Anuman ang kanilang mga karamdaman ay hipuin ninyo at pagalingin. Makasama pa namin sila sa paglilingkod. Gayon din ang mga dalangin ng kanilang mga puso sa sandaling ito, ipagkaloob po ninyo. Dinadalangin din po namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Kayo, Panginoon, ang magpala sa kanila, sa kanilang mga dalangin. Puspusin niyo po sila ng kagalakan. Ang mga nagdiriwang po ng anniversary ng kasal, bless niyo po sila ang kanilang pagsasama. Puspusin niyo po ng pag-ibig ang kanilang buong sambahayan. Dinadalangin namin ang aming bansa, patuloy ninyong pagpalain. Ang aming mga leaders, tulungan niyo po sila. Ang iyong iglesia, Panginoon, sa kabuuan, bilang kaming lahat ay magkakapatid. Regardless po ng aming mga denominasyon, Panginoon. Kami po ay iisa dahil sa iyo, Panginoon, at iyon po ang iyong dalangin sa amin. Ang mga digmaan po na nagaganap, nawa matigil na po ito at tulungan niyo po yung mga naapektuhan na po nito, Panginoon. I-comfort niyo po sila at aliwin at muling ibangon, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devo o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo ulit sa Huwebes. Happy Love Month po ulit and God bless us all.